Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Win for the win na mga kababayan, iyakan na yung mga DDS. Iyakan sila, sabi ni Harry Roque. Sad, may isa na naman daw nakakalas para mawala ang mga kaso. Maleta prevails. Hindi lang isa, hindi lang si Joel Villanueva. May iba pa daw. Si Joel Villanueva nagsalita na po. We will be there, anya. Villanueva on Senate Special Session, we will be there. Tapos, mga kababayan, win for the win. Wala pong mangyayari kasi si Win Gatchalian, siya yung recognize ng Palasyo Malacanang. Siya yung recognize ng House of Representatives. Siya yung kinikilala ng IBP. Siya yung kinikilala ng mga constitutionalist. Siya yung kinikilala ng mga law professors, deans ng mga law schools all throughout the country. Siya yung kinikilala ng mga civil societies. Si Win Gatchalian, siya yung kinakilala ng bangko na pumipirma sa mga payroll ng mga Senate employees. Si Win Gatchalian ang kinikilala ng ating Pangulong Bongbong Marcos na leader ng Senado. Si Cayetano, ang kumikilala lang sa kanya siya at mga DDS. Si Sara, siyempre, ngayon yung sinasabi nilang 13 senador na solid, wala na. Yung solid naging liquid na po. Win for the win, mga kababayan. Si Marcoleta, yung subcommittee niya, mapupunta na kay Kiko Pangilinan. Yan ang mga balita ngayon, mga kababayan. Ito yung statement ngayon ni Ping Lacson. Kung anong ipinaglalaban sa floor namin dapat, sa floor namin dapat pag-usapan, wag sa FB, patama niya kay Alan Peter Cayetano. Magising na sana tayo sa katotohanan na ito ang realidad. Maski sinigaw niya sa buong mundo, siya ang SP, walang sumusunod sa kanya. Huwag manggulo. Maging mga senador, makilahok. Tapos, kung anong pinaglalaban sa floor namin pag-usapan, huwag sa FB. Hindi namin siya madidebate sa FB. Ang pwede mag-debate kami sa plenaryo, hindi sa FB. Ayaw niyang pumunta sa plenaryo kasi sabi mismo ni Marcoleta, yun ang rason kung bakit hindi sila nag-attend sa sesyon, yung dalawang sesyon. Kasi kung nag-attend sila, talo na si Cayetano. Matik na lilipat na yung mga senador sa kampo ni Win Gatchalian. Inamin mismo sa interview ng sa programa niya doon sa Net25. Ganon pala yung strategy ni Cayetano. Kaya imbes mag-session, nag-live streaming na lang, nag-FB live. Yung mga senador, hindi man pwede na sumama sa kanya sa FB live. Kasi ang sisweldo doon sa FB live, may revenue doon sa FB live si Alan Peter Cayetano. Yung ibang mga senador, ang pumipirma ng sweldo, si Gatchalian. Di ba? Kaya si Win Gatchalian is for the win talaga, mga kababayan. Kaya naligaw, mga kababayan, si Jinggoy. Naligaw ng landas, sumama sa Cayetano Block, na-deliver pa, pakulungan. Nauna siya. Di ba, mga kababayan? Matigas kasi ang ulo eh. Sa bagay, sanay siya nga, mga kababayan. Pangatlo na. Si Joel Villanueva, first time. Si Chis Escudero, first time. Kaya, sabi nga natin, sayang si Hart kung titira siya sa kulungan.
Di ba, mga kababayan? So, maraming senador, mga kababayan, ang maaring magkaroon ng political bias, alliance, o kaya takot sa Duterte machinery. Ngunit, mga kababayan, yung pananaig ng bagong pamunuan sa Senado ay isang patunay na buhay ang institusyon laban sa tradisyonal na trapikuhan. For the win si Win, kinilala na po ng Palasyo Malacanang. Kaya unti-unti na nag-crumble yung sabi, solid 13. Di ba? Walang patutunguhan, wala man pong patutunguhan itong grupo ni Alan Peter Cayetano. So tuloy na yung impeachment, mga kababayan, dahil dito sa Gatchalian Black na patuloy na nakakakuha ng suporta galing sa kanyang mga kasama sa Senado. So dahil dito sa katatagan ng Gatchalian Black, masisiguro na magiging patas, mabilis at hindi mabobor yung pag-usad ng impeachment trial sa darating na July 6, 2026. So nananatiling formal at nagtatrabaho ang bagong pamunuan ng Senado para sa bayan, habang inuuna yung paghanda sa konstitusyonal na proseso ng bansa. Ang majority bloc sa Senado, mga kababayan, ay nagpasya na ang institusyon ay hindi pwedeng i-hostage ng iilang tao lamang para lang protektahan ang Vice Presidente na ayaw po magpaliwanag sa bayan. So ang pagkilala, mga kababayan, ng Palasyo Malacanang kay Win Gatchalian ay formal na paglibing sa ilusyon ng Cayetano Black na hawak pa rin nila ang kontrol at kapangyarihan. Nag-disintegrate na po, mga kababayan, with this announcement ni Joel Villanueva at naunang desisyon ni Chis Escudero. At sabi may mga susunod pa na mga senador mula sa grupo ni Alan Peter Cayetano. So ang desperation po ng mga natitira pang kaalyado ni Sara Duterte ay lumalabas po sa anyo ng pambababoy sa mga legal na proseso at mga pag-iingay na walang basihan sa batas. Kaya napuno na siguro si Joel Villanueva. Hindi na niya po pwede ang ganito. Hindi niya pwedeng puro na lang away. Di ba? Kasi nangyari, mga kababayan, imbes na pumasok sila sa Senado, lalo na itong si Alan Peter Cayetano, palagi na lang nasa live selling para mag-ingay at magpalaganap ng mga akusasyon ng political coup. Dahil lang sa natanggal yung kanyang grupo sa kapangyarihan, binatikos ng mga mambabatas ang Cayetano Black sa pag-boycott ng sesyon sa loob ng 3 araw na isang malinaw, mga kababayan, na diskarte para i-delay o i-derail yung impeachment trial ni Sara Duterte. So pilit naman na ipinaglalaban ng nakakulong na si Jinggoy Estrada ang kanyang karapatang bumoto bilang isang senator judge, kahit nalabag po ito sa lohika, dahil hindi naman po niya personal na makikita o maririnig ang mga testigo sa loob ng korte dahil sa kanyang detention. At isang napakalaking kamalentunaan, mga kababayan, ng isang nakakulong na senador ay nagpipilit na maging hukom ng iba. Habang ang isa naman, mga kababayan, ay idinadaan sa Facebook Live ang isang trabahong pambatas. Ang pagboykot sa sesyon, mga kababayan, at pag-iingay sa social media, hindi po ito sinyales ng prinsipyo. Ito ay klasikong tantrum ng mga politikong takot mabunyag ang kanilang pinoprotektahang interes kapag nagsimula na po yung paglilitis. Ang posisyon, mga kababayan, ng isang vice presidente ay hindi po kalasag laban sa pananagutan, at ang patuloy na pag-iwas ay hindi po gumagana bilang isang epektibong strategy. Paulit-ulit na umiiwas si Sara Duterte sa mga formal na pagdinig dahil alam niya walang lohikal na paliwanag kung paano po naglaho yung milyon-milyong pisong halaga ng confidential funds
Ang hirit mga kababayan ng kanyang kampo na ibasura agad-agad yung kaso nang hindi man lang sumasailalim sa paglilitis ay isa pong malinaw na patunay ng kawalang ebidensya para ipagtanggol yung kanyang sarili. Umaasa na lang mga kababayan itong si Sara sa panggugulo at drama ni na Cayetano at saka ni Jingo Estrada na nakukulong na. Ginugulo yung Senado para iligtas siya sa tuluyang pagkakatanggal sa pwesto. Resibo dapat mga kababayan, hindi drama. Ito yung kailangan ng ating mga mamamayan. Mula kay Sara Duterte, ang kailangan po malinaw na liquidation ng pondo ng bayan. Hindi yung mga pabiktima at mga emosyonal na mga pahayag sa media na wala man pong kinalaman sa kaso. Kasi nga po mga kababayan, ang inosenteng opisyal ay humarap po sa pagdinig ng kaso na may dalang mga dokumento. Ang may mga itinatago ay humingi ng agarang dismissal at nagtatago sa likod ng mga kakamping nagwawala sa Senado. Yan ang katotohanan yan mga kababayan. Kung kayang ubusin ang daang milyong pondo sa loob lang ng ilang araw, dapat kaya niya itong ipaliwanag sa loob lang ng ilang minuto. Hindi po mariresolba ng drama at pa-victim na script ang mga nawawalang resibo ng bayan. So, maganda na ang ating mga mamamayang Filipino ay gising. Kaya may bantay impeachment ngayon na linunsad. Inilunsad po ng civil society group ang malawakang watchdog network sa Claridge School sa Quezon City para turuan ng publiko at labanan po ang fake news. Mga propaganda na pinapakalat nitong mga kapanalig ni Cayetano at saka ni Sara Duterte. So kapag nagsanib puwersa na po yung mga pinakang magagaling na utak sa legal at civil society, walang makinarya at pananakot ng pamilyang Duterte ang makakapigil pa sa paniningil para sa pananagutan. So tapos na po ang panahon ng pananakot. Batas na ngayon ang pader. Nababangga mga kababayan sa kanila. Kaya po kahit anong sigaw na political persecution, hindi po kayang buray ng mga propaganda ang formal na proseso ng batas. Ang lakas ng nagkakaisang civil society at bilyong-bilyong tanong na posibleng tuluyang magbaon sa political future ni Sara Duterte, habang ang kanyang mga kakampi ay tuluyan ng naglulupasay sa sarili nilang mga tantrum. Ganon ang nakikita natin ngayon mga kababayan. Lalo silang magtatantrum ngayon kasi nagpahayag na ng pagtalon si Joel Villanueva at saka may susunod pa daw na ilang senador. Tapos na po. Iyakan sila ngayon. Di ba? Yan. Joel Villanueva tuluyan ng kumampi sa kabutihan. Biglang nagising. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.